Grade 6 students ang hinahawakan ko. Hindi rin naman mahirap ang hawakan ng grade 6 pupils. 2 section ang hinahawakan ko kaya pagkatapos sa isang classroom ay lilipat na naman ako. Mahirap, oo, pero kakayanin dahil itong gusto ko. Kahit ni student teachers pa lang ako ay talagang Filipino subject ang isa sa hinahawakan kong subject dahil advisor ako sa preschooler kaya subject teachers muna ang hinahawakan ko. 3 p.m. yan ang nasa relo ko. Kanina pa tapos ang klase ko kaya free ako ngayon. Naghahanda na ako para sa pagkikita namin ni Kara dahil hindi ko dalang sasakyan ko nag-commute na lang ako. Dumating ako sa cafe na lagi namin tinatambayan noon. Ginala kong paningin ko tagad kung nakita si Kara. Mabuti naman at dumating ka. Nakangiting sabi nito sa akin nang makaupo ako sa tapat nito. May isang salita ako Kara. Yumuko ito para napahiya ito sa sinabi ko. Alam ko na drama lang ito yun. I know what's Kara's agenda. Ang hindi ko lang alam kung anong plano nito. Order muna tayo, maya-maya nagsalita ako. Much better nang matapos na tayo dahil mga 5 p.m. ay susunduin ako ni Nathaniel dito. Nagulat ito sa sinabi ko pero agad din itong nakabawi. May nakita akong ningning sa mga mata nito nang marinig nitong pangalan ni Nathaniel. Alam ko kung anong ginagawa ni Kara. Nalaman ko yun dahil na rin kay IC. Naghihiganti si Kara para sa ama nito. Hindi niloko ni dading ama ni Kara. Ang ama ni Kara ang may kasalanan sa amin. Nagnakaw ito ng malaking halaga sa kumpanya kung saan isang ama ni Kara sa pinagkakatiwalaan ni daddy. Nagnakaw ito ng bilyones na muntik ng ikalugi ng kumpanya namin. Noon ay nagsisimula pa lang ang kumpanya ni daddy. Isang construction company ang pinatayo ni daddy. Kung hindi dahil sa pera ni mommy ay baka matagal nang nalugi ang kumpanya na pinatayo ni daddy. At alam ko din na isa si Nathaniel sa dahilan kung bakit nagbalik ito ngayon. Gusto nito mapas sa kanya si Nathaniel. Iyon ang hindi ko mapapayagan. Last night, Alora, nakita ko si Nathaniel. Nasa isang bar siya, umiinom mag-isa. Tumaas ang kilay ko. Baka may operasyon sila, tanging sabi ko na lang. Ilang araw nang busy si Nathaniel dahil sinasama siya sa bawat operasyon na ginagawa ng departamento ng lalaki. Kaya minsan ay malalim ng gabing umuwi ito sa bahay. Baka nga babe, napalingon ako sa humalik sa pisngi ko. Ang aga mo, sabi ko. Maaga ang dismissal namin ngayon. Join us Nathaniel. Napalingon kami ni Nathaniel kay Kara. May ningning sa mga mata nito. Napatingin ako dito ng seryoso. Tama bang ginawa kong pakikipaglapit ulit kay Kara? Para malaman ko anong pinaplano nito. Parang gusto kong pagsisihan ang sinabi ko sa mga kaibigan ko. Nasabi ni Alora sa sarili. Hindi ko na alam kung alin ang paniniwalaan ko. Ilang buwan na din at hindi na tumigil ang mga pagpapadala ng mga larawan sa akin na magkasama si Kara at Nathaniel. Gusto ko siyang kumprontahin. Kaso natatakot ako sa sagot nito. Baka iwan ako ni Nathaniel at hindi ko makakaya yun. Nandito ka lang pala. He smelled the sin of my neck. Ngayon lang kami nagkalapit ng ganito. Kanina gusto ko talagang hilahin si Nathaniel paalis sa harapan ni Kara. Buti na lang at may mahalagang gagawin si Kara kaya nagpaalam ito ng mas maaga. Napakislot ako ng halikan ni Nathaniel ang aking leeg. Ang mga kamay nito'y kusang gumagalaw na rin. I miss you, I miss this. Bulong nito sa akin tenga. Dinilaan din itong punong tenga ko na siyang nakapagpapikit sa akin. Nang hindi ako umiimig ay pinaharap niya ako. Hinawakan ng aking pisngi. What's wrong? Sa lubungan 2 kilo nito. May problema ba? Answer me Nathaniel. Sa loob ba ng pagsasama natin as mag-GFBF doon ay hindi mo ko kailanman niloloko? Tanong ko dito. Baby, kahit kailan na hindi kita niloloko. Please trust me. Sabi pa ni Nathaniel sa akin. Niyakap ko to. Natatakot ako Nathaniel. Baka mawala ka sa akin. Sabi ko pa dito. Hindi ako mawawala sa'yo. Promise ko yan sa'yo. Malumanin itong sabi sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gusto kong tanungin si Nathaniel tungkol sa mga larawan na tatanggap ko. Kaso pinanghihinaan ako ng loob. Nilayo niya ako sa kanya ng kaunti. Hinawakan ng aking pisngi. Tiningala ko to. Hinalikan niya ako na sobrang banayad at kalaunan na naging mapusok. Nagising ako na para bang may nag-uusap. Inaninag ko si Nathaniel. Nasa veranda to na aming kwarto. May kausap to sa cellphone nito. Gawin yung lahat IC para mahanap ang nagpapadala ng larawan na yun. Alam ko nakita na ni Alora yun. Ayaw ko maglihim sa asawa ko IC. Alam mo yan, napamulat ako ng wala sa oras. Anong ginagawa mo this time Nathaniel? Basta gawin mo lahat. Makuha mo lang lahat ng larawan na meron siya.
Hanapin mo din ng taong may kagagawa nun. Binaba ni Nathaniel ang cellphone na hawak at mahigpit na kinapit sa barandilyang kamay nito. Pumikit ako dahil alam kong papasok si Nathaniel. Ramdam kong upo ito sa tabi ko. Dinaplos ito ang aking pisngi at hinalikan ng aking noo. No one can touch you. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Gagawin kong lahat to protect you. Kahit buhay ko pang kapalit. I love you, Alora. Trust me with this at balang araw ay magiging mapayapang pamumuhay natin. Sabi ni Nathaniel sa akin. Naramdaman kong tumayo ito. Minulat ko ang aking mga mata. Lumundo ang kabilang bahagi ng kama at alam ko na humiga ito sa tabi ko. Dahil nakatalikod ako dito, hindi ni Nathaniel nakita na gising ako. Nang mahimbing ng tulong ni Nathaniel ay bumangon ako. Kinuha kong phone ko, tinawagan ng PI ko. I want to know everything. Ayaw ko ng mga pasadilim. Palagi na lang silang nagdilihim sa akin. Ayaw nila sabihin sa akin kung ano talaga nangyayari. Matapos ko matawagan at sabihin sa PI ko lahat ng gusto kong ipagawa sa kanya ay humiga ulit ako. Tumagilid ako at magkaharap na kami ngayon ni Nathaniel. Hinawakan kong pisngi nito. Sana lang, Nathaniel, ay wala kang tinatagong sekreto sa akin. Sana hindi mo ko sasaktan. Ipinikit ko ng aking mga mata hanggang sa dinalaw na ako ng antok ko. Kinabukasan, nagising ako na walang makapas sa aking tabi. Unti-unti ko minulat ang aking mga mata. Niling ako sa may bintana ng aking mga mata. Umaga na pala, bagong umaga na naman ang susuungin ngayong araw. Agad akong bumangon para naligo. Nasa tapat ako ng shower. Kasalukuyan nagsasabon ng may dumantay na kamay sa aking bewang. Napapilig ako dahil inalikan nitong aking leg at alam kong wala na din saplot sa aking likuran ng lalaking mahal ko. I'm still taking pills dahil ayaw ko pang magbuntis. Gusto ko munang makapagtapos ng pag-aaral bago kami magpakasal muli. This time may kasama ng magulang ko at magulang niya. Nasa hapag na kami kumakain ng almusal na magsalita si Nathaniel. Mawawala ako ng ilang araw. May operasyon kaming gagawin. Tumaas ang kilay ko. Duda ako sa operasyon na sinasabi nito. Ayaw kong pagdudahan si Nathaniel pero hindi ko maiwasan lalo na ngayong halos araw-araw ay dinadalaw ako ni Cara at palagi nitong sinasabi na may kasamang ibang babae si Nathaniel. Kulang na lang ay sabihin nito na niloloko ako ni Nathaniel. Ayaw kong paniwalaan ang sinasabi ni Cara kaso bawat sinasabi nito may pinapakita ito sa aking larawan na hindi ko alam kung saan ito nakukuha. Ilang araw ba? Tanong ko dito. 3 to 4 days maybe. Ang tagal naman. Alam mo namang mamimiss kita eh. Pagmamaktal ko. Tumayo si Nathaniel. Pumunta sa likuran ko at niyakap ako. Don't worry, babawi ako. Promise ko sa'yo yan. Bulong nito sa akin at tinalikan ng aking leg. Sige, pagpayag ko. Humigpit ang yakap nito sa akin. Tanda na alam kong mamimiss niya ako. Hihintayin kong pagbabalik mo. Nakangiti kong sabi sa kanya. Hinintay mo ko. Oo naman. Hindi ko alam pero para bang bawat binibitawan nitong salita ay para bang may laman. Kinakabahan din ako dahil baka sa pagbalik ng lalaking mahal ko'y maraming magbago. Nasa faculty ako ngayon at lunchtime na. Dahil wala nga si Nathaniel ay tinatamad ako mag-lunch sa labas. Wala kayatang sundo? Tanong ng co-teacher ko. Wala si boyfriend ko eh, may ginagawang mahalaga. Sabi ko dito. Baka kung ano na yung mahalaga na yan ha? Sabi pa nito sa akin, kumuntang noo ko. What do you mean? Tanong ko dito. Dahil hindi ko talaga makuha ang gusto nitong sabihin. Biglang nalungkot ang mukha nito, kinakabahan tuloy ako. I saw your boyfriend in the bar. Ewan ko kung may operasyon ba sila doon pero may lumapit sa kanya. Yung babaeng palaging pumupunta sa'yo dito. And they kissed? Sabi pa nito sa akin. Bigla akong kinabahan ng todo. Hawak-hawak ko ng aking dibdib. Baka nagkataon lang. Ayaw kong paniwala na sinasabi ng co-teacher ko dahil baka nagkataon lang talaga. Pero may nilapag tong picture galing sa phone nito and there I saw. Nathaniel and Cara kissing passionately na akala mo sila na dalawa nandoon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong puntahan si Nathaniel at kumprontahin ito. Pero baka mag-deny lang naman ito. Alora! Sigaw ni Susie. Nagulat ako sa sigaw ni Susie. Bakit? Tanong ko sa kanya. May problema ka ba? Parang wala ka sa sarili mo. Wala naman. Okay lang ako. Don't mind me. Ilang araw na din kasi akong walang maayos na tulog sa kakaisip kay Nathaniel kung bakit nagawa niya yun sa akin. Bukas ay uuwi na si Nathaniel. Hindi ko alam kung paano ito pakikiharapan. May problema ba kayo ni Nathaniel? Tanong nitong muli. Wala naman. Siguro namimiss ko lang siya.
Sabi ko na lang sa kanya. Ayaw kong mag-usisa ito dahil baka hindi ko makaya at masabi ko mga hinanakit ko. Kailan ba siya uuwi? Isinubo nito ang natitirang steak sa plato nito. Kasalukuyan kaming nag-lunch ngayon sa favorite restaurant namin. Kaming dalawa lang ni Susie dahil busy si Jen. Bar tayo mamaya para naman sumaya ka. Alam ko nababagot ka na sa bahay niyo. Yaya nito sa akin. Sige, sunduin mo na lang ako mamaya. Sabado naman bukas at walang pasok, kaya okay lang kahit na mag-umaga kami sa isang bar. Kinagabihan ay naghanda na ako para pumunta sa isang bar. Tapos na ako mag-ayos nang dumating si Susie. Agad kong nilak ang bahay at sumakay sa sakyan ni Susie. Akala ko kami lang dalawa, may kasama pala si Susie na dalawang babae. Alora, meet my co-workers. Gusto nilang mag-bar at in-invite ko na lang sila. Pakilala sa akin ni Susie sa dalawa. Hello, Maris and Mariel. Meet Alora, my best friend. Pakilala naman sa akin ni Susie sa dalawa. Ngiti lang ang isinagot ng dalawa sa akin. Ayaw ko sa aura ng dalawa para bang may gagawin siya na hindi maganda. Umalis na kami. Sa isang exclusive bar kami nagtungo. Mas mabuti dito dahil mayayaman lang ang makakapunta dito. Walang gulo na magaganap kung sakali man. Nagparking si Susie, lumabas na ako sa sakyan ni Susie. Paglingon ko'y kumunot ang noo ko o baka namamaling mata lang ako. I saw Nathaniel. Papasok ito sa bar kung saan kami pupunta. Let's go Alora! Yaya sa akin ni Susie. Baka imahinasyon ko lang yun. Hindi ko pa naman natawagan yun na nasa isang bar ako. Pumasok kami at naghanap ng isang table. Nasa sulok kami medyo madilim. Sobrang ingay ng paligid at hindi magkamayaw ang mga nagsasayaw. Nag-order si Susie habang ako'y ginalang aking paningin. Nang tawagin ni Susie ang isang kakilala dahil madilim sa pwesto ko ay hindi agad ako nakita ng taong yun. I know him, katrabaho yun ni Nathaniel. Sino kasama mo? Tanong ni Susie sa lalaki. Mga kasamahan ko. Doon muna tayo sa table namin. Iniwan mo na kami ni Susie. Sumama muna ito sa kakilala nito pero bumalik din kaagad. Alora, hindi ka maniniwala kung sino nakita ko. Hinihingal nitong sabi para itong hinahabol ng kung sino. Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Halika na, see it by yourself. Hinila niya ako sa table ng lalaki na nakipag-usap kay Susie kanina. Hindi agad ako nakagalaw sa aking kinatatayuan dahil sa aking nakita. Akala ko wala nang sasakit pa sa nakita ko sa mga larawan. Meron pa pala. Hindi ko napigilan na tumulong luha ko. Akala ko ba operasyon ang ginagawa ni Nathaniel? Bakit iba yata? Bumalik ba siya sa pagiging playboy? Is my husband cheating on me? I saw Nathaniel and Cara kissing each other na para bang silang dalawa lamang sa mundo. Na tila ba mahal na mahal nilang isa't isa. I composed myself. Pinahid kong aking mga luha. Mabutit hindi na tumulong aking mga luha. Nilapitan ko sila. I crossed my arms under my breast. Akala ko ba operasyon ang ginagawa mo, Nathaniel? Bakit tila ibang operasyon yan? Galit kong sumbat sa kanya. I stay calm pero nagpupuyos ang loob ko. Gusto ko sabunutan si Cara. Parang natuka ng ahas si Nathaniel nang makita niya ako. Agad siyang tumayo at agad na nabahala ang mukha nito. Alora, what are you doing here? Tanong ni Nathaniel sa akin. I am having fun until Susie dragged me here. Akala ko kung anong papakita niya sa akin eh. Ang pakikipaglaplapan mo pala sa so-called best friend ko, sabi ko dito. Mag-usap tayo please. Yung nakita mo, mali yun. Sige, mag-usap tayo. Mag-usap tayo dito sa harapan ng mga kasamahan mo at sa mga kasama nila at sa harap ni Cara. Kung paano mo ako niloko. How dare you to cheat on me? I am your wife, sigaw ko. Ni isa sa kasamahan niya ay walang nakakaalam na asawa ako ni Nathaniel. Na nagpakasal na kami, kaya nagulat silang lahat sa revelasyon ko. Hindi tayo dito mag-uusap, sa bahay tayo mag-uusap. Pagmamakaawa ni Nathaniel. May pagsusumamo sa mga mata nito, hinarap ko si Cara. Narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? I am his wife. Kasal kaming dalawa, pero bakit nakikisawsaw ka pa rin? Akala ko nagbago ka na. Akala ko hindi mo na uulitin ang ginawa mo noon. You hurt me. I am your best friend. Pero may ginagawa pala kayong milagro behind my back.
Sigaw ko sa pagmumukha ni Kara. Hinilan na ako ni Nathaniel. Ayaw ko mag-iskandalo pero hindi ko mapigilan ang aking sarili. Nagpupumiglas ako sa hawak ni Nathaniel dahil gusto ko pang balikan si Kara. I want to slap her face sa katotohanan na wala na siyang mapapala kay Nathaniel. Let me go, Nathaniel! I know how to walk! Madiin kong sambit. Gusto ko siyang saktan. Nagpipigil lang ako. Binuksan itong pinto ng kotse nito tagad akong pumasok. Wala kaming inikan. Ayaw ko magsalita dahil baka hindi ko kayanin at makapagsalita ako ng hindi maganda. Nakarating kami sa bahay. Hindi ko si Nathaniel pinapansin. Kahit na panay ang kausap nito sa akin. Alora, babe, mag-usap tayo please. May pagmamakaawa sa boses nito. Hinarap ko to. Usap? Ano pag-uusapan natin? Kung paano mo halikan si Kara? Kung paano mo ipakita sa mga kasamahan mo na parang kayong magjowa? Tanong ko dito. Sige, pag-usapan natin. How many times do you cheat on me? Ilang beses, ilang ulit mo akong niloloko. I am faithful to you, Nathaniel, from the beginning. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko! Sigaw ko sa pagmumukha nito. Hindi ko mapigilan ang lumuha. Isa-isang nagsipatakan ng kanina ko pang pinipigilan ng mga luha ko. Nangyayaya mo kung magpakasal. Pumayag agad ako kahit na ayaw ko pa sana. Pumayag ako kasi mahal na mahal kita. I gave my whole being to you. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ko tang masakit pa. Kay Kara pa talaga? Galit kong sigaw sa kanya. I am sorry. Hindi ko ginusto yun na Laura. Pero kailangan kong gawin para sa'yo. To protect you. Hindi ba sabi ko, trust me on this? Gagawin kong lahat, maging ligtas ka lang. Ligtas? Napatawa ako na mapakala. Talaga, Nathaniel? You want me to protect me? Pero ikaw mismong gumagawa ng ikakasakit ko. I am so hurt, Nathaniel. Betrayed at the same time. Akala ko hindi mo ko lolokohin. Nagkamali ako. Akala ko mahal mo ko. Parang hindi mo ko mahal. Sabi ko dito. Tinalikuran ko ito. Gusto kong itulog ang lahat ng sakit na nararamdaman ko pero bago ako makapasok sa kwarto namin ay niyakap ako ni Nathaniel mula sa aking likuran. Please, paniwalaan mo ko. Ginawa ko lang yun dahil gusto kitang protektahan. There is a threat into your life at hindi namin alam kung sino ang salarin. Paliwanag ni Nathaniel sa akin na natili itong nakayakap sa aking likuran. Kaya ginawa mo na lokohin ako? Bakit si Kara pa? Dahil siyang pinaghihinalaan namin. Gusto namin na makakuha ng mga ebidensya laban sa kanya para tigilan ka na niya. Sabi pa ni Nathaniel sa akin. Umiling ako. Ang sakit, Nathaniel. Sana sinabi mo sa akin para kung makita ko man ay alam ko at hindi masyadong masakit. Hinawi ko mga braso nito na nakapulupot sa aking bewang at iniwan siyang mag-isa doon. Pumasok ako sa kwarto naming mag-asawa at humiga sa kama. Iniiyak ko ang sakit na nararamdaman ko. Ang kaninang hikbi ko ay nauwi sa hagulhol. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko't nangyayari ito sa akin. Bakit sinasaktan ako ng ganito? Nakatulog ako kakaiyak. Kinabukasan ay nagising akong maga at masakit ang aking mga mata. Dahil siguro sa kakaiyak ko kagabi, bumangon ako at nagpunta sa banyo. I do my daily routine. Lumabas ako sa kwarto ko. Alam kong hindi dito natulog kagabi si Nathaniel. Ewan ko kung nasaan ang lalaking yun. Bahala siya sa buhay niya. Galit pa rin ako sa kanya. Nasa kusina ako't kasalukuyan na naghahanda nang maluluto ng bumukas ang main door. I know si Nathaniel yon, kaya pinilit ko magpakabisi. Naramdaman ko siya na pumasok sa kusina. Deadma pa rin ako. Ayaw ko siyang kausapin. Good morning, babe. Bati nito sa akin. Hinalikan nitong gilid ng ulo ko. Hindi ako umiwas. Gusto kong iparamdam dito na galit ako sa kanya. Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa niya. I am sorry. Alam kong dapat sinabi ko sa iyong sitwasyon. Hindi dapat ako naglihim. I am sorry, Alora. Sana ay mapatawad mo ko. Hindi ako umimik. Kahit na nasa gilid ko siya ay pinaramdam ko talaga na parang wala ito sa tabi ko. Gusto kong malaman nito na hindi ko nagustuhan ang ginawa nito. Buhay ko to. Dapat ay alam ko kung anong nangyayari. Nanganganib na palang buhay ko, hindi ko man lang alam. At ano ang dahilan ni Kara para gawin sa akin yun? Masyadong mababaw kung sinata niya lang dahilan. Kaya gusto nito na mawala ako sa landas nito? Nasa restaurant ako ngayon. Gustong makipagkita ni Kara sa akin. Pinagbigyan ko ito because I want to know the truth.
Gusto kong malaman kung bakit ginagawa nitong mga yon. Nasa labas ang aking paningin na may lumapit sa akin. Tinignan ko to, si Kara lang pala. Sit down, iyaya ko sa kanya. Kaswal na boses ang ginamit ko dahil hindi ko alam kung kaya ko pa bang maging kaibigan ng babaeng to. Sawa na ako sa mga ginagawa nito. Ano pag-uusapan natin? Direct to the point kong tanong dito. Ayaw ko mag-aksaya ng oras at ayaw ko magtagal na makasama ang babaeng ito. Kasal na pala kayo? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Mahina nitong sabi sa akin. No need to inform you. Hindi ka naman talaga naging parte ulit ng circle of friends ko. Napatingin nito nang wala sa oras sa akin. Nalalaki ang mga mata nito. Akala ko ba napatawad mo na ako? Mahina nitong sabi sa akin. Yes, I forgive you. Pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin noon ay kaibigan kita ulit. Hindi ibig sabihin noon ay tinatanggap na ulit kita. Matigas kong sabi dito. I understand. Sana'y mapatawad mo ko this time na talaga. After what you do? No way. Hindi ako masokista para saktan ang sarili ko. May delikadesa pa ako para sa aking sarili. Sabi ko dito. 2 years ago, Kara, you ruined our friendship. Sa totoo lang, handa naman talaga kitang tanggapin eh. I will give my trust to you again. Pero dahil sa ginawa mo kagabi, tama lang na hindi kita tinanggap at pinagkatiwalaan. Again, I am sorry. Dadami sa spindan. Nasaktan niyo na ako. Winasak nitong paulit-ulit ang pagkatao ko. Tumayo ako. Iniwan ko siyang mag-isa doon. Hindi ko na kaya na makita siyang muli. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.